Taliwala sa panahon ug dapit nga imong ginapuy-an, ikaw nakakita, nakadungog ug nakapamatuod sa mga pag-antos, mga kalisod, mga pagdaog-daog ug pagpanamastamas ug pag-abuso sa katungod ug dungog sa tao. Ikaw nangutana, kanus apa ba kahatagan kinig kasulbaran, solusyon kining tanan, kanus apa ba di ay mabatnan ang tinuod na kalinaw, tinuod na hustisya ug tinuod na kalipay. Ikaw magasig, tungod kay adunay pasalig o mga saad sa pangulo nga politikanhon nga kuno sila mo serbisyo, sila mo alagad, apan ang tanan nabalitan. Tungod sa manggad, propidad, ang moralidad sa mga pipila nga anaa sa otoridad nabalitan. Ikaw nihangad sa Diyos nun nga katilingban, nagatuo nga diha makitaan ang kasulbaran sa mga suliran, mga lulan nga imong ginapasan. Apan hinay-hinay, imong nadiskubrihan ang kamatuoran nga ang gialagaran o ginipinsaan maudi ay ang ilang kaugalingon o personal nga mga katuyuan. Higala, ayaw og kaluya, ayaw walaa ang imong pagsalig, ayaw og kaguol, adunay maayong balita alang kanimo karon. Ang Iglesia Adventista del Sétimo Día o Seventh-day Adventist Church nagapahibalo kanimo nga ang imong gipangita o gikinahanglan imong makaplagan pinaagi ni ining nga tulumanon. Tingog sa paglaom ug karon ania ang imong alagad. Kaigsunan padayon ta sa part 2 sa gitawag og time setting part 2. Balik ta sa Mateo 24:36 hangtod sa 39. Matud pa ni Ginoong Hesus, apan may tungod sa mga adlaw ug takna, walay usa nga nasayod bisan pa ang mga marulunda sa langit, bisan pa ang anak, gawas sa amahan lamang. So walay laing nasayod ug kanus agyod moabot ang pitsa moabot sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo, kundili ang amahan lang nga naa sa mga langit more nasayod. Sa ato pa kung atong sabton, bisan mga manulunda sa langit wala masayod. Bisan ang anak sa tao wala masayod. Ang nasayod ang amahan lang. Busa masabtan nato kung doon na may nag-angkon nga siya nakahibalo siya kung sa pitsaha mo balik si Kristo. This is a great blasphemy. Pasipala kining dako kay sama ra nga iyang giangkon nga siya amao ang amahan nga naa sa mga langit. Sa to pa walay bisag kinsa kanato nga mag time setting nga mag-announce og pitsa o kanus ang mobalik si Ginoong Hesus. 37 hangtod sa 39 nagkanayon maingon kaniadto sa mga adlaw ni Noe, mao man usab ang unya ang pag-abot sa anak sa tao. So imong masabtan nga ang maong kahimtang sa pagbalik sa Ginoo walay pitsa o walay nasayod gawas aman lamang, pero naghatag og ilahanan para sa tuang pagmatngon, para sa tuang pagpangandam. Atong tun-an og unsa nagakitabo sa panahon ni Noe ug unsa ang sitwasyon sa mga tawo ni atong panahona, maupod ang posibleng kahimtang sa atong kapanahonan karon sa pagpangandam sa pagbalik sa Ginoo. 38 kay maingon man nga niadtong mga adlaw sa wala pa ang lunop sila nagapangaon, mga niadtong mga adlaw sa wala pa ang lunop sila nagapangaon og nagapanginom. Sa to pa normal ang pagkinabuhi, eating and drinking, sa to pa normal. Palipayon nagapangasawa, nagapamana hangtod sa adlaw sa pagsulod ni Noe sa arka. So mao na ang kahimtang niadto panahon sa pag taliabot ang lunop. So maupod ang mahitabo karon murag wala na care ang mga tao mahitungod sa mensahe nga si Kristo mobalik na. So baliwala na sila ha. Normal na kayo. Ang uban magwali sa may balita. Labi na ning mga dila ko nga sa pundukan sa relihiyon. Magwali sila for the sake of content na lang yun, no? Content creator na lang yun ang dating silahang pagkawali sa magsig panghilabot, sig pangatake, sig pangaway ilang kalingawan ang SDA rapod, no?
og sila walay kasayuran niini hangtod sa pag-abot sa lunop. O gianod silang tanan maingon man usab niini ang pag-abot unya sa anak sa tao. So moabot po ang panahon nga ang mga tao walay kalibutan, normal ang pagkinabuhi o dili na masayod kay nga naman they refuse to know nga si Kristo day niabot na og ibanlas na lang sila sa katalagman. Sa English nagkanayon sugdo na to sa 34, verily I say unto you, sa to pa verily tinud-anay na gyud ni. Grabe gyud ang emphasis niini. This generation shall not pass till all these things be fulfilled. Kini nga henerasyon matud pa ni Kristo, dili ni mahanaw hangtod dili mahitabo kini mga butanga. Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Ang langit ug ang yuta mahanaw, ang apan na pang akong pulong dili mahanaw. But of that day and hour knoweth no man. Kaya niyanang adlaw og takna, walay tao nga nasayod. No, not the angels of heaven. Wala gyud. Bisan pag ang mga manulunda sa langit, but my Father only. Maura ang nasayod sa pag-abot. But as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be. Bayon sa mga kaadlawan ni Noe, maupod unya ang mahitabo sa mga kaadlawan sa pag-abot sa anak sa tao. For as in the days of that were before the flood they were eating and drinking, kaniadtong panahon na sa wala pa moabot ang lunop, nagapangaon o nagapanginom ang mga tao, marrying and giving in marriages, nagaminyo o nagatugyan sa kaminyoon, until the day that Noah entered into the ark. Hangtod nga nisulod na lang si Noah nga to sa arka and knew not until the flood came. Wala gid kabalo ang mga tao hangtod niabot ang lunop and took them all away. Gibanla silang tanan. So shall also the coming of the Son of Man be. Mao gyapon ang pag-abot sa anak sa tao. Higala mga pinangga ko mga kaigsuonan bilang Seventh-day Adventist. Kay daghan magukaron nagpatuo nga kuno sila mga Seventh-day Adventist unya pagkahuman na sobraan sa kabright, magsige na lang sila compute-compute o kanus ang mobalik si Ginoong Hesus. Si Sister Ellen White sa Volume 1 or Book 1, Selected Messages, page 186, paragraph 1, matud pa, this is the work in which we also are to be engaged. Matud pa ni Sister White, mao ni ang buhat nga diin kitang tanan dapat mahilambigit. Instead of living in expectation of some special season of excitement, imbes magkinabuhi ta sa mga handuraw, panaghap, or expectation pagdahom sa daghang mga espesyal nga mga panahon sa kadasig or kaikag, we are wisely to improve present opportunities. Dapat ato na lang maalamon na lang unta ta nga mag-improve sa presente nga mga oportunidad. Usa may pasabot Ellen White. Nagsulat si Sister Ellen White, inspired by the Holy Spirit, nga imbis ato ang excite atong hunahuna kung kanus ang pitsaha mo balik si Kristo, gamito na lang nato ang mga panahon karon uban sa kaalam sa pag-improve sa presenteng oportunidad nga atong gibatunan karon, doing that which must be done in order that souls may be saved. Doing that which must be done in order that souls may be saved. Imbis magsige tag compute-compute og unsang pitsaha mobalik si Kristo, ato na lang buhaton ang gastuhon ang panahon sa pag-andam og mga hamiling kalag nga maluwas. Instead of exhausting the powers of our mind in speculations, imbes magsige tag hurot sa tuang kagahom sa tuong hunahuna sa mga bana-bana nato in regard to the times and seasons, atong bana-bana mahitungod sa mga panahon o kahigayonan pitsa,
which the Lord has placed in His own power, nga unta ka ng mga butang nga naa naman na sa gahom sa Ginoo, and withheld from men, iya ka nang gi tinig gikan sa mga tao, iya ka nang sa may Bisaya gyud masabtan ninyo. Iyang gitungina, narin na ninyo na masabtan, gikan sa mga tao, sa ito pa iyang gidili sa pagkuha sa mga tao. We are to yield ourselves. So, katong pizza, kano sa siya mobalik, wala niya gitugan sa mga tao. Ang atong buhaton, matod pa ni Sister White, ato na lang himo na itong kagulingon, under sa control of the Holy Spirit to do present duties. Nga buhaton nato ang mga presenteng katungdanan to give the bread of life. Atong ihatag ang tinapay sa kinabuhi nga mao si Jesus Christ, unadulterated with human opinions, nga walay halo nga mga tinawhanong mga huna-huna, to souls who are perishing for the truth. Ihatag nato ang bread of life nga walay sagol ngadto sa mga huna-huna sa mga tao, ngadto sa mga tao nga nagakalaglag sa atong palibot. Di ba? So man na natin itong buhaton. Imbis magsigitag compute kanos ang mobalik si Kristo, ang ato na lang kinabuhian ang pagkabalaan, ato na lang punon ang atong otok sa kaalam kung saan pagkinabuhi nga matarong sa tubangan sa Ginoo, nga makigrelasyon kita kang Kristo, og atong bisihon ang atong kinabuhi sa pagbuhat o pagpanaog hamiling kalag. Muna'y buot pasabot ni Ellen White sa iyahang mensahe. Napay dugang dere. Napay dugang kaigsunan. Sa Selected Messages, Book 1, page 186, paragraph 2, matod pa, Satan is ever ready to fill the mind with theories. Si Satanas, andam siya sa pagpuno sa hunahuna sa tao sa mga teorohiya and calculations o mga bana-bana, kalkulasyon that will divert men from present truth, aron ang hunahuna sa mga tao mahawa gikan sa presenteng kamatuoran, and disqualify them for giving of the third angel's message to the world. Hangtod mahitabo hinoon nga ang tao di na angayan sa madisqualify na hinoon sa paghatag sa ikatulong mensahe sa manulunda ngadto sa kalibutan. It has ever been thus, mao gyud na sukad pa, for our Savior often had to speak reprovingly to those who indulge in speculation. Ang atong manluluwas kanunay nagasulti nga nagabadlong ni adtong mga tao nga nagpatuyang silang mga bana-bana, and wherever inquiring into those things which the Lord had not revealed, magsige silag sukit-sukit ni adtong mga butang nga diin wala gipadayag sa atong Ginoo. Siyempre, Proverbio Kapitulo 29:29, ang tanang butang gipiyal sa Ginoo, ang tanang mga butang nga gipadayag sa Ginoo mo'y ato. Ang kanang mga butang nga wa gipadayag sa Ginoo, wa tay labot ana. Wa tay labot ana. He wished to impress their minds with the necessity of receiving and obeying His precepts and instructions. Iyang gihandom ang pagpadasig sa unahuna, uban ang panginahanglan sa pagdawat o pagtuman sa mga sugo o mga pagtulunan nga buhaton kini of doing their present duty, nga buhaton ang ilahang presente nga katungdanan, and His communications o ang iyang mga pagpamulong were of an order that imparted knowledge for their immediate and daily use, nga maoy gamiton kada adlaw. So di na ta masigig hunahuna nag unsang pitsaha mo balik si Kristo, maggandam lang ta kanunay, di man ta alkansi. Di man ta alkansi mga higalag kaigsunan o kanus mubalik ang Ginoo, di ta mahibalo. Ang importante kada adlaw mangandam ta.
O nagpadayon Sister White sa Signs of the Times, October 8, 1902, paragraph 2. Matod pa. Many who call themselves Adventist have been time setters. Daghan kayong nangangkong Adventista pero mga time setters. Magsigig calculate og pizza o kanus-a mobalik si Kristo. Time after time has been set for Christ to come. Magsige sila karon matag karon og unya. Magsige sila og bana-bana og mga pizza o kanus-a mobalik si Kristo. But repeated failures, magsige kasubli-subli og kasayop kapalpak ang ilang mga computations, have been the result, mo'y resulta. Magsige sila kapalpak. The definite time of our Lord's coming is declared to be beyond the ken of mortals. Ang pitsa sa pagbalik sa tong Ginoo wala gipiyal sa mga tao sama kanimo kanako nga may kamatayon. Even the angels who minister unto those who shall be heirs of salvation know not the day nor the hour. Bisa kato mga marulunda nga nag-aalalay kanimo. Wala porke balo manang ayog yun yung ing na nga ang manulunda sa kagabion, sa tungang gabi, sa kadlawon, nagpakita ka na kung nagsulti nga pizza 22 sa Oktubre 2030. Mobalik na si Kristo. Ayaw mo pag-ana, pagsulti, kay nga man. Bisan manulunda sa langit, wala may balo. But only the Father. Ang amahan lang. Matod pa din but of that day and hour knoweth no man, no not the angels of heaven, but my Father only, because the times repeatedly set have passed. Humana ang kanang sigig himo-himo og pizza, tudlo-tudlo og pizza, o kanus ang mobalik si Kristo. The world is in a more decided state of unbelief. Nisamot na yun ng mga taong di na mo nga si Kristo mobalik than before in regard to the near advent of Christ. They look upon the failures of the time setters. Ang mga tao masinag yun, sige lang mo yung balik ng pizza o manibalik. So, musamot ang kalibutan nga di na mo too. With disgust, tungod silang kadismaya, nga wa ni balik ang Dios, anang pizzaha, so musamot silang di mo too. And because men have been to deceive, ang mga tao, mailad naman sila, they turn from the truth, substantiated by the word of God, that the end of all things is at hand. Di na mo too mga tao sa kamatuoran. Biyaan na nila ang Biblia o ang mensahe nga si Kristo hapit na mobalik. Di na mo too mga tao. Gumikan sa mga kaigsuonan nga nagsigi og time setting. Muna nga, doon na bitaw ito nagsigig padasig sa ako nga mobalik na si Kristo by year 2006. Wa man yun ibalik si Kristo sa year 2006. Wa man ibalik si Kristo sa year 2006. Namatay na lang yung taon siya. Namatay na lang yung taon. I do not know. Na-depressed ba kaya siya? Kuan man to, bright man kayo to sa math. Professor to, engineer to. May mo compute o mga mathematics. So, wa mang bumalik si Kristo sa year 2006. Base na depreso siya, nag-anam siya kahigos, hato namatay hinoon siya. Okay? So, nagpadayon si Sister Ellen White sa Selected Messages Book 1, page 188, paragraph 1. Again and again, I have been warned in regard to time setting. Again and again, sabi says again and again. Balik-balik ko na ako ni pagpasidaan kaninyo may tungod ining time setting. There will never again be a message for the people of God that will be based on time. Kinahanglan walay mensahe, walay wali gikan sa mga katawhan sa Dios nga mag-set og time. We are not to know the definite time either of the outpouring of the Holy Spirit or the coming of Christ. Kanang pagbubo sa ulan, kanus ang pitsa, wa ta kabalo niya na. May bawaan na nato kay mga tao maglumba nagwalis may balita. May bawaan na nato unya kay ang mga tao bisan pag pamatyon di na muundag walis may balita, manambal na ang mga tao sa ulahing mga adlaw.
Matingala ka, sa mga tawhana ni nga, nagwali man sa mga balita, karon manambal naman. So, ang Ginoo ra gyud hibalog kanus ana mahitabo ang mga ebidensya nila atong makita. Og ang pagbalik ni Kristo walay pitsag kanusa. Ang mga tilimad-on lang may gihatag ni Kristo kanimo kanako para mahibaw-an nato kanus ang pagbalik sa atong Ginoo. So, kana lang, another year, ang atong paglaom, ang atong bugtong paglaom, nagatutok sa umalabot. Let's keep on living alive in hope. Kanang pagbalik ni Kristo, dili nato dungagan og pizza kanus siya mobalik. Ang pagbalik ni Kristo atong himuon, hatagag paglaom. Buhatan nato ang paglaom, magasiga sa atong kasing-kasing, nga magalantaw, magapaabot sa pagbalik ni Kristo sa dili madugay, nga matod pa ni San Pablo, that is our blessed hope. Tito 2:13, nagapaabot sa atong bulahan nga paglaom. We're waiting for that blessed hope, the appearing of the glory of Christ Jesus, nga mao nga to ang dakong Dios ug manluluwas. So, ang kanang pagbalik ni Kristo sa dili madugay maunay ato ang buhing paglaom. Ambot lang ninyo kung wala pa mensahe nga si Kristo mobalik na, unsa kay paglaom sa mga Kristohanon karon. Kung wa pa si Kristo nabanhaw, wa pa si Kristo musaad nga I will come again, matud pa sa John 14:1-3, let not your heart be troubled. Ye believe in God, ye believe also in me. And in my Father's house are many mansions. If there were not so, I would have told you that I have to go and prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again. I will come again and receive you unto myself, that if where I am, there ye may be also. Sa Bisaya pa, Juan 14:1-2-3, dili magkaguol inyong kasing-kasing. Sumali kamo sa akong amahan ug sa kanako. Sa balay sa akong amahan, idaghang puloy-anan. Kabalugid si Kristo ba mga higala, kaigsuonan, kapamilya. Nga ang kalibutan magakaduol sa pagbalik ni Kristo, magakadako, magakabugat ang mga kagulanan nga atong pasanon. Ngunay hinungdan nga very imperative ang words ni Jesus Christ kanagkanayon, let not your heart be troubled. Ayaw kagulang inyong kasing-kasing, no? Di na ta mag-uol, di na ta magka-stress, di na ta magka-anxiety, di na ta magka-depression. Kaya nga naman, nagpasidaan na si Kristo nga moabot yun na sa lahing mga adlaw, kana nga mga kalisdanan, kagulanan, ilhanan sa kaduol nga pagbalik ni Kristo. So therefore, let not your heart be troubled. In my Father's house are many mansions. Daghang puloy-adan sa kong amahan. Kung wala pa, muadto ko kay pangandaman ti kag luna para kanimo. So, daghang nangutana nako karon, Pastor, unsa may gibuhat ni Kristo karong panahona? He said, matud pa ni Kristo, I will go and prepare a place for you. So meaning, ang gibuhat ni Kristo karong panahona, mga higala, sukad pa ni adtong nikayab siya sa langit, hangtod karon, He is working. He is busy preparing a place for you. Sa ito pa ang iyang ministration sa langit, nagapadayon, aron ikaw iyang maandaman og luna sa gingharian sa mga langit. In other words, Jesus Christ is busy working for your salvation. Si Kristo busy kay si Kristo, nagkasako ang panahon ni Kristo sa pagtrabaho alang sa imong kaluwasan. Si Kristo, grabe, paningkamot, kada adlaw, minuto, oras, nga naghago, nagbuhat sa imong kaluwasan. Kita kaha, mga higala, kumusta po kata? Nangandam po kata sa pagsugat ni Kristo siyang pagbalik? Christ is preparing Himself in order to meet us when He comes again. Kanuna, karon si Kristo nangandam, na busy si Kristo pangandam, aron ikaw ako magtagbo sa iyang pagbalik. Let's also prepare. Mag-andam po ta, mga higala. Ato pong pangandaman, and that is our blessed hope. Ang uban mingon nga, Pastor, kanus ang magyud mo balik si Kristo?
Wa gyud siya maghatag og pizza, wa gyud siya maghatag og pizza, wala. Pero naghatag siya takna, mga higala. Oh. Naghatag siya takna, naghatag siya oras. O kanus-a siya moabot. Unsa mang taknaa siya moabot, mga higala? Alauna, alas 12, alas 10, alas 5. Unsa man siyang taknaa moabot? Paminawa ninyo, dunay takna o kanus-a si Kristo moabot. Mateo 24:44. Matod pa ni Jesus Christ. Busa kamo usab kinahanglan mangandam. Kay ang anak sa tao moabot sa takna nga wala ninyo dahuma. Unsang taknaa si Kristo moabot? Pastilan. Moabot si Kristo sa takna nga wa na ka magdahom nga si Kristo moabot. Grabe ng panalangin sa Ginoo sa imuha sa negosyo. Nayo sa kabatan-on nga akong nailhan nga 30 kadasig sa buhat, Bible study, kuyog-kuyog siyang amahan. Mamay Bible study, muwali sa simbahan, 30 kadasig. Pero nakapuyo og Luzon, nakapuyo og Cavite, ipanalanginan ang sa Ginoo yang negosyo, nidako ang negosyo na sapian, nidaghan ang kwarta na dato, in short. Bago lang minagkaisaranay this week. Akong gipahutan na, kumusta man ka, nagsimba pa ba ka? Siya man ay problema lagi, wala na ko magsimba, ko pastilan. Sa una nga wa pa'y negosyo, wa pa'y panalangin sa Ginoo, perti kagugihan mo simba. Kaya lagi si Kristo bubalik na, pero sa dihang nadato na, dili na mo simba. Sa ato pa mga pinangga kong mga igsoon, doon ay mga tao nga moalagad lang sa Ginoo sa pangandoy o panghanduraw sa kasing-kasing nga moangat ang ilang kinabuhi. They believe on the prosperity gospel. Nagtuo sila sa kaning ang maayong balita makapadato. Kaya madato na, mga limot na. May payuntay, wa na lang unta makakwarta ni mga tawhana para unta magpabiling mag-alagad sa Ginoo. Mabitaw na how many times giingnan ta mo. Ayaw mo pagpakadato, ayaw mo pagampo nga madato mo, never kang madato. Ayaw ninyong pangayua sa Ginoong madato mo. Ang inyong iampo, Ginoo, padaghana lang ang among kwarta. Lisod magkong madato na ang tao, no? Kaya ini kadato sa tao, wala na, nangausap na ang pagkaon, ang sinina, di na mo palit o ukay-ukay branded na tanan, di na mo kaog baratohon nga pagkaon, sa una karinderya, pagkadato na ay stilan. Mga nindot mahalon nga mga restaurant na ang sudlan kay kaunan, sa una kay sugot lago kay okay karon di na kay branded na. Dato na gud. Sa una ang kinaiya mapainubsanon karon kay dato na di na. So tungod sa kahimtang sa kadato nga nahitabo o ni miangat ang iyang kinabuhi, wa na magdahom nga si Kristo mobalik pa. Unsa pa may iyang pabuton nga og magkasakit na doktor, na ay private doctor, na ay family doctor. Pag doon ay problema, doon ay lawyer, doon ay family lawyer, doon ay company lawyer. O sa may problema? O sa pa may problema? Pag padagan sa negosyo, doon ay commerce, doon ay CPA, doon ay business administrator nga sinuhulan. O sa pa may problema nimo? Kung magkasakit, doon ay moalaga, doon ay nurse nga binayran. O sa pa may problema nimo? So di na ka magdahom nga si Kristo mobalik na. Pag-abot niya ng panahon na sa takna nga gatuo kang di na moabot si Ginoong Hesus, mo na giingon ni Kristo, ang anak sa tao moabot sa takna nga wala ninyo dahuma. Walay pizza pero dunay takna. Unsang takna? Inig-abot nga wa na unyay pagtuo, wala na'y nagdahom nga si Kristo mubalik pa. Naghatag si San Pablo og hint
o kanus ang mobalik si Ginoong Hesus. Matod pa mga kaigsuonan, sumala sa 1 Tesalonica Kapitulo 5 versikulo sa mani 1, 2 ug 3. Kamo na mga balaang kasulatan din na palihog atong basahon. Okay? 1 Tesalonica ba ni? Yes. 1 Thessalonians 5. Matod pa mga higalag kaigsuonan alang sa imong kasayuran. Matod pa ni San Pablo, apan may tungod sa panahon og mga pitsa mga igsuon, kamo wala na magkinahanglan nga pagasulatan pa. So dili na kinahanglan ang time setting. Oy, sa atong panahon karon, wala na time setting. Kaya matod pa ni San Pablo, sa pitsa og sa mga panahon, mga igsoon, kamo wala na magkinahanglan nga pagasulatan pa. No need to inform you o kanus ang mobalik si Ginoong Hesus. Kay kamo na sayod, naghatag lagi sa hint, wa man to ay pizza, walay bulan, tuig, o kanus ang mobalik si Kristo, pero dunay pasidaan, dunay hint nga gihatag. Kay kamo na sayod, osbaratos ono ha, apan mahitungod sa panahon og pizza, mga igsuon, kamo wala magkinahanglan nga pagasulatan pa, kay kamo na sayod na pag-ayo, nga ang adlaw sa Ginoo moabot ra onya sama sa kawatan sa kagabion. Dili si Kristo ang moabot sama sa kawatan sa kagabion. Ang takna sa iyang pag-abot, ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa kawatan sa kagabion. So the time of His coming will come like a thief in the night. Dili ang Ginoo nga moabot may sama sa kawatan, nga matod pa kawat-kawaton lang ang mga linuwas. Nanggingalag secret rapture, di na tinuod ng secret rapture, oy. Di na mabasa sa Bible ng secret rapture. Beka mo, tagay ko ninyong bersikulo diri. I-text ninyo diri sa kuang bersikulo. Tagaan ta mog premyo, makabasa mog secret rapture, or bisag or kung walay mabasa ka nang naay masabot nga secret rapture. Wala. Bersikulo 3, sa diha nga ang mga tao magakanayon, sa may hint yatag sa ni San Pablo. Sa diha nga mga tao magakaingon anian ang kalinaw. Wow, grabe. Og kasiguruhan. Narabay nabasa na itong balita ron nga si Trump og si Putin nag-amigo na. Gusto ni Trump nga mag-amigo na si Putin og si Zelensky. Yan ang iamigo ang duha. So ang lamb-like beast sa Revelation 13 nilihok na. Ang Iran o ang Israel paamiguhon na niya, ang Israel o ang Hamas o ang mga Houthis o ang mga unsa pa na diha nga mga grupo sa mga taga Middle East nga kalaban sa Israel, iyan ang amiguhon, pohon, sumala sa kasaysayan, iyan ang ipakita, sumala sa propesya, iyan ang ipakita nga ron ay kalinaw sa tibok kalibutan sa atubangan sa mapintas, unang mapintas nga mananap. Niyan ang panahon na musinggit na mga tao kalinaw. Aduna na'y kalinaw. Aduna na'y kasiguruhan pagkanindutan sa kalibutan. Versikulo 3, sa diha nga ang mga tao magkanayon, anian ang kalinaw ug ang kasiguruhan sa kalit. Di na lagi magdahom nga babalik pang Ginoo. Busa, sa kalit moabot kanila ang pagkalaglag, maingon sa pagbati sa kasakit nga moabot sa babae nga talianak og sila dili na makaikyas nini. Unsa daw? Sa panahon nga pizza wala na ta kinahanglan natang dili na ta sultihan pa. Kay ngano man ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa kagawatan. Kanila bang kawatan? Ang adlaw ang kawatan og manulis na, mangawat na, di ba na magsultig pizza. Busa ang Dios wa magpahibalog kanusa siya mobalik kay ang iyang pizza sama sa kawatan. Sa diha nga ang mga tao magkanayon o anian ang kasiguruhan o kalinaw, sa kalit moabot ang pagkalaglag maingon sa pagbati sa kasakit sa moabot nga babae nga talianak sa dili na sila makaikyas.
Abi ninyo mga pinangga ko mga kigson, unsay purpose o unsay advantage nganong wala ta pay balua o kanus ang pitsaha mo balik si Kristo? Why? Unsa man ang bintaha? 24:45 hangtod sa 51 sa libro ni San Mateo, si Kristo mismo ang nagsulti niini. Matod pa ni Ginoong Hesus, nan kinsa ba ang kasaligan nga manggialamon nga ulipon nga maoy itudlo siyang agalon sa pagdumala sa iyang panimalay, sa paghatag kanila sa ilang pagkaon sa hustong panahon, dalaygon kadtong ulipona nga sa pag-abot siyang agalon mahiabtan nga magabuhat sa ingon. Sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga igatudlo niya siya nga maoy magdumala sa iyang tanang katigayunan. Apan kun ang daotang ulipon magaingon sa iyang kaugalingon, madugay pa kadtong akong agalon, og unya magsugod siya sa pagpamuspos sa iyang mga masig kaulipon og magakaon og magainom kauban sa mga palahubog. Ang agalon sa maong ulipon moabot ra sa adlaw nga wala siya magpaabot kaniya og sa takna nga wala niya hibaluy. Og iyang silutan siya og ibutang niya ipon sa mga maot. Didto ang mga tao magapanghilak o magakagot sa ilang mga ngipon. To make the story short, nganong wala magsaba si Kristo sa pitsa karon sa siya mobalik para kadtong mga impostor nga mga katawhan sa Ginoo. Para kadtong mga hipokrito nga mga katawhan sa Ginoo. Para kadtong mga maot nga mga katawhan sa Ginoo masakpan, mapriba nga kini mga tawhana, mga hipokrito, mga taong tikpakaron ingnon, mga taong mga maot, unya nagbisti lang sa bistis pagkabalaan sa sulod sa iglesia. Kaya nga naman, gisambingay dinhi nga ang Dios maghatag ang Dios og magtudlo si Kristo og magdumala sa iyahang katigayunan. Unya unsay gibuhat pagtan-aw niya nga doon na may say pizza nga gituag kanus ang mobalik si Kristo, ay dugay pa man. So ang iyang gibuhat na muspos sa mga kaigsuonan. Matingala gug ka. Ulipon ni Kristo pero hambugiro. Mao man ang tawhanan niyo sa iyang sambingay. Ulipon ni Kristo pero grabe murag general sa sundalo og linihukan sinultihan. Ulipon ni Kristo murag gobernador, may pagoy gobernador kay butan pag sinultihan. Grabe ni nga ulipon nga tudlo ni Kristo nga magdumala. Tungod kay gatuo siyang dugay pamabalik si Kristo, gilamoy siya sa garbo sa iyang katungdanan. Ambot na lang yun. Sa una, ang barangay captain maglakaw-lakaw. Simple kayo. Karon ay pipila di inoon tanan. Barangay captain na lupig pa'y mayor, oy. O diba? Lupig pa'y mayor, lupig pa'y congressman, lupig pa'y gobernador. Ang problema karon kay bisan sa simbahan nga mga tinudlo ni Kristo nga mga ulipon sa iglesia. Ulipon ha, take note the word ulipon. Dagko og mga katungdanan, mga ranggo sa simbahan. Ang nahitabo matud pa ni Kristo, abusado. Gihimo nila ilang katungdanan nga maoy mulamoy sa ilahang garbo. Ang ilang katungdanan ilahang gigamit nga maoy mupaburot silang kaugalingon. Mao na ang pasabot ni Kristo sa maong sambingay. Gamito na nila ang ilang katungdanan nga mura lupig pa'y presidente sa Pilipinas, lupig pa'y diktador, lupig pa'y Hitler, lupig pa'y unsa pa na diya, mas may pasputin kay humble pagdagway. Di ba? So, imong masabtan mga higala, nga dunay mga tao nga mga nagpakaron ingnon, sulod sa iglesia nag-angkon nga mga katawhan ni Kristo, nagpaabot sa pagbalik ni Kristo. Mangutana lang ka, masuko. Maingon dayog, naka-eskwela kag MVC. O, kung ba mo ka-eskwela kag MVC, paghilo mo, uy, kuyawa unsa ba din ang MVC na? Damor unta, makadako ang atong katungdanan nga gitudlo ta, sumala sa sambingay ni Kristo,
nga kita'y gitudlo sa katungdanan, damortang magpaubos, damortang magpailob. Dili kay mo sulob ta sa ordinasyon nga kita pari, mo sulob ta sa ordinasyon nga kita pastor, unya ang batasan butan pay mayor, ang kinaiya ang paglumala butan pay barangay captain, butan pay drug lord, pastilan pa ita. Diba? Ang mahitabo, tungod kay gatuo siya, nga dugay pa mo balik ang Ginoo na si pizza. Galing lang kay kini po mga time setter karon nga mga kaigsuonan. Lahi po ng ilaha. Ang kining sasambingin ni Kristo, nag-time setting siya, pero dugay pa moabot si Kristo. Pero kini po mga kaigsuonan na to nga nag-time setting, lahi po, duol na. Laliman ka karon ng Oktubre, ikaduhang semana sa bulan sa Oktubre 2005 at 2025, mubalik na si Kristo, pastilan. Muna akong gingon ninyo kagabi or kagahapon, paskag bator sa akong birthday pagkabibo. Nga ikaduhang semana sa bulan sa Oktubre karon tuiga, mubalik si Kristo. So lahi po ng ilaha kay karon na duol na gyud kaayo ang pagbalik ni Kristo. Tungod niya ng mga butanga, kung gatuo ka doon kay pizza nga si Kristo mabalik, dugay pa, mag-abuso ka. Mag-abuso ka. Kung doon na po kay pizza nga si Kristo mabalik na sa labing duol na nga panahon, dili ka mag-abuso, mapanatiko ka, ma-extremist ka. Kung doon na po kay pizza nga dugay pa mabalik si Kristo, maya-iya ka sa pag-alagad, ma-free ka sa nga nana, masubasta ang imuhang pag-alagad. Bisan pagbawal, okay na. Kaya nga naman, dugay pabita mo balik ang Ginoo. Og dool na po sa imong pamati nga pizza nga mobalik si Kristo, masobrahan po ka sa kaistrikto nga dili na ka makahinumdom nga ang atong kaluwasan pinagi sa pagtuog sa grasya. Magtuo na ka nga ang kaluwasan pinagi nas kaugalingong paningkamot. So mga pinangga ko mga higala, hinuktukin ninyo na pagayo. Anyway, salamat kay kaniyong tanan sa atong mga donors, mga supporters, mga sponsors sa atong programa. Kung wala pa mo, hayan kining atong programa, di na po unta mabati sa kahanginan. Kung wala pa mo, kining atong programa sa radyo, dili na to ni madunggan sa mga magpadayon hangtod karon. Doon na lang reaction dareo. Nganong sa imong programa, doon na may acknowledgement or recognition or advertisement nga commercial. Mahigalag kaigsuonan, yes, I know, dili commercial ang LCM-FM. Pero kining atong programa naka-air ni sa DYRB Cebu, naka-air ni siya sa Radyo Bandera, Banay-Banay, naka-air ni siya sa Max FM, dinhi sa Davao, kinsa may gabayad ana. So dili gyud kalikayan nga mohatag gyud ko mo diri sa maong radio station sa mga commercial, okay ra diri mag-play og commercial advertisements. Kaya nga naman commercial man ni sila. Anya kaning gi-play nako sa commercial nga advertise nga radio station, mao ra pod ang gi-hook up diri sa LCM-FM. Mao nang iyon ana ang rason. So, ayaw mo pagtuo nga kung sa pananas yung huna-huna nga nagdula diha. Kinsa may nagbayad sa DYRB Cebu tag 30,000 ang bulan ang Plus Ultra Plant Vitamin. Og ang mga kaigsuonan pipila ka buok, pero ang major nga nagbayad ang Plus Ultra Plant Vitamin. So, mo promote man gani tag mga produkto no nga wala mag-promote o wala mag-support sa atong programa, labaw na ang Plus Ultra Plant Vitamin. O kadaghanan sa mga radio stations, no, wala di kay kadaghanan, tanang radio stations sa Mindanao. Walay bisag usa ini nga radio station nga wala nakaambag og katunga og halos katunga nga gidak-on sa kantidad para matukod ang LCM-FM sa Mindanao. So ngano nga ayaw mo question, sabto na ninyo nga nagplay ta og
Plus Ultra Plant Vitamin. Okay? Kay mao po nay ato ang remuneration or pagpahibalo sa mga tao nga kini nga FM station supported by the Plus Ultra Plant Vitamin. Parihas po na ninyo, napoy uban manggod rin, namo hangyo diri nga ila daw kunong half plus, ilaha po daw kunong ipa-air diri nya, ngano daw gibalibaran sila nya, Plus Ultra Plant Vitamin, wala daw, balibari. The board will decide. Doon ay board nga mag-decide. Ikadaw po, ng LCMFM, dili sa commercial station. As what I have told you, kung doon naman galing mo nadunggan rin nga Plus Ultra Plant Vitamin, tungod kay doon na tayo mga radio stations nga dili iya sa LCMFM. May nang mahibalo mo. Kaya naiubos na lagi daw kuno nga wala daw kuno gitugutan. Pagsulat sa board, magsulat mo sa board, manangita sa board sa LCM. Kung pwede, dili po advertisement ang may tabo. Credit mention. Credit mention sa imong haplas lang ang may tabo. Dili ingon nga maghimog yung tag jingle dere. Gawas kung doon natin radio program sa mutabang kagbayad ang DYRB, 30,000 ang bulan, 12,000 ang bulan dere sa Banay-Banay. Salamat kayo sa Farm Care Pharmacy. Sa mga Rentosa family. O dere sa Davao, 25,000 ang bulan, mutabang mugbayad ana, so ma-play mo dere. No, ato nang i-play dere. Kana lang mga kaigsonan. Nya kamong mga kaigsonan nato nga nagpaminaw karon para sa LCMFM padayon tang mag-support. Padayon tang pag-support. Napay nag-react dere ngano man siya man kag pangayog donation din sa radio. Nga nagwali ra man kas may balita, libre man ang may balita. Libre gyud, wag gyud ni bayad ning akong wali dere. Wag gyud ko nagpabayad. Pero ang kurente, ang towermen, ang mga equipments, wear and tear sa equipments, tabangi mi ninyo og bayad. Ang pulong sa Ginoo libre, pero kining mga wear and tear dere kurente o kining tao nga technician, towerman nga nagtrabaho dere, tabayad tong tabangan og bayad. Dili ang pulong sa Ginoo man yung gibayaran. Anyway, ako na nag-clear out. Thank you very much for that. Mahigala, sorry kayo, wala tayo oras sa ngalan na lamang. Okay, ay mo kalimutan sa datagan ta karong Sabado. O sa laing bayan po diri sa Valencia City, nagpadayon ang OCI Outpost Center International. So, gihadapit po na akong tanang mga kaigsonan, manambong from Bukidnon, from Davao, manambong tang tanan. Pero ang dito dapit sa Western Mindanao, darita sa manambong po diri sa OCI, okay kayo. No, wala problema. Kato lang dili makatambong sa OCI, mo ay manambong dito sa Datagan Seventh-day Adventist Church karong Sabado. Karong Sabado. Thank you so much. God bless you and more power to you. Wano kitay panahon. Sa ngalan lamang kanimo nga akong kapamilya o kan Jesus Christ, nga may itong great provider, ako sa inyong kapamilya ang nimong ulipon sa pagwali sa mga balita. Pastor Israel Villaverde I, mag-ingon kanimo, samtang ang tao mohilak nakiglali sug makiglantugi kana nagpasabot nga wa pa siya kakubsi sa iyang paglaom. Higala, daghang salamat sa imong pagpaminaw. Kami temporaryong manamilit, apan padayon sa pagdapit kanimo sa pagpaminaw sa sunod nga mga sibya. Daghang salamat. Ang Dios magabantay, magalipay, ug magapanalangin kanimo, mao'y among pag-ampo. Nangandoy ka ba og dugang bunga og bulak sa imong mga pananom? Paspas ang paglambo sa mga dahon ug kaligon sa mga sanga niini. Unsa pa ang imong gipaabot? Palit na sa Plus Ultra Plant Vitamin. Bitamina sa tanom nga makasigurado jud kang klaro ug adunay positibong epekto. Ayaw kalimot, basta foliar fertilizer. Pilia ang Plus Ultra Plant Vitamin. Mapalit sa pinakaduol nga tindahan sa agri-supplies sa inyong dapit. Ito na ba kamoy mga balatian sa inyong kalawasan?
sama sa thyroid problem, sakit sa baga, sakit sa kasing-kasing, dili makatulog, dili tama ang sirkulasyon sa dugo, nagatibugol nga mga dugo, high blood, diabetes, infection, sakit sa ngipon, sakit sa gums, anemia o uban pang mga balatian. Ayaw ka balaka, kay adunay solusyon nila ng tanan. Ani na ang pinakabag-o o pinaka-epektibong herbal capsule alang kanimo. Ang Tyresol Herbal Capsule. Balatian malikayan, kini ang solusyon nga mahimong himsog ang atong kalawasan. Alang sa dugang mga detalye, palihog kontaka kining mga numero 0917-1157-459 o sa 0946-6881-774. Usapain niya, Deolat. Palit na mo. Mapalit sa musunod nga mga tindahan ug butika: Medidas Pharmacy, Custodio Convenience Store, Vigilis Bolts and Nuts, 4D and GM Enterprise sa Valencia City, Premier Drug Pharmacy, Genitolio sa Tagum City, Farm Care Pharmacy sa Banay-Banay, Advent Pharmacy sa Lupon, Davao Oriental, Veloci Store, Magadan Store, Virgie Dagoman Store sa Pagadian City, Abiho Iron Works sa Aglayan, Malaybalay City, NDC Account Office, Trendy Concept Boutique sa Panabo City, ug Evelyn Notarion Dry Goods Store sa Josefina, Zamboanga del Norte.